Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, worthy, worthy,
faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want.
my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're... Different journeys, one testimony. Jesus transformed Every generation! One faith, one salvation. Welcome to Daily Life Sharing. Real life, real talk, real people. Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Hello, hello, hello! Wow! Isang mapagpalang tanghalian po sa bawat isa sa atin. Kamusta na po kayo mga kaabangers? Sobrang na-miss ko kayo. Yun! At dahil na-miss ko kayo, kahit kadarating ko lang, kaninang madaling araw, kaninang 5:30 a.m. Nako, dumiretso na ako dito sa Daily Life Sharing para muli ay makapanayam ko kayo, makakwentuhan ko kayo, mga kaabangers mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, sa 3 sulok lang pala, ayan, at sa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta na po kayong lahat dyan, mga ka-Abed viewers? Maulan po ba sa lugar ninyo o mainit? Alam nyo po ba sa lugar na aming pinanggalingan, sa bansang Indonesia at sa Singapore, nako, ang init ng panahon. Pagdating ko dito sa Pilipinas, aba, umuulan. Di ba? Mula sa mainit, papunta sa malamig. Hindi bale, no? Hindi naman yan sa panahon. At di naman yan sa kung mainit ba ang lugar mo, kung malamig ba ang lugar mo, o lalo namang hindi yan nakadepende kung mainit ang ulo mo. Di ba? Ang pinakamahalaga, mainit ang ating puso sa pagsunod sa ating Panginoon. Ayan! Hello sa lahat ng ating mga ka-Abed viewers from America. Nandyan na po si Pastor Samuel at si Pastora Salve Serwela. Sabi niya sa ating panauhin ngayong hapon na to, aba, 10 years ko na po pala kayong hindi nakikita. Yun. Yan, yes. Ate Angie, kamusta ka na dyan? Talagang fresh na fresh from Batam, Indonesia. Yun, halika na. Samahan mo ako ngayong hapon na to. Partner, halika na. Ayan, sa mga taga-Pasig po, nako, kailangan nyo mag-imbita sapagkat ang panauhin natin ngayong hapon na to ay from Pasig City.
City. Ayan. Hello, Pastora Yolanda Hiyaw ng Pasig. Ayan. Si Sister Weng Molera, si Sister Ursula Cruz, si Sister Kasing Valderrama. Yan, mga taga-Pasig. Sit, share, invite, and tag. Kasi ang ating panauhin ngayon ay galing sa inyong bayan. Sa bayan or lungsod ng Pasig. Ayan, nandyan na rin po si Kuya Larry Bautista from Las Piñas ba siya or Parañaque? Ayan, ang mahalaga, nandyan ka, Kuya Larry. Ayan. Nandyan na rin ang mga taga-Silay. Silay City, Negros Occidental. Hello, Pastora Ella Luna. Ayan. So, marami na rin po kanina pa ang nakikita akong nakaantabay. Yan, sa mga taga Parañaque, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. Sige po, i-share nyo po ito. Huwag po kayong magsawa na i-share itong ating live ngayong hapon na to sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kakilala, katrabaho. I-invite nyo rin sila na manood at mag-comment dyan sa ating comment box. At syempre, itag nyo na rin ang inyong mga kaibigan at mga kakilala. Ayan, dahil napakaganda ngayong hapon na ito ang ating pag-uusapan. Yes, hello po, Pastora Gaynel Balaba ng isipin ko, Abulog, Cagayan. Ayun. Unstoppable energy po talaga mula sa Panginoon. Ayan. Tayo po ay sisidla ng enerhiya ng ating Panginoon. Sabi ni Pastor Samuel, salamat po Bishop sa pagpapaunlak sa DLS. Ayan. Sige po, hakutin na natin ang ating mga kaibigan ngayong hapon na ito. Sabihin ninyo maganda ang ating pag-uusapan. Alam niyo po ba na napakaganda ng pag-uusapan natin ngayong hapon na to? Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa when God closes the door. Sige nga mga kaabangers, kung kayo ay nariyan na at active na kayong nakikipag-participate ngayong hapon na ito, magkaroon tayo ng panimula. Fill in the blanks. Ayan. Let us fill in the blanks. When God closes the door, kumpletuhin niyo po. When God closes the door, ano yung gusto nyong isunod? So sa akin, when God closes the door, the best door will be opened. Yun! Sa inyo po, ano po? Sige, kompletuhin nyo po ang mga talatang yan, ang mga katagang yan, ang phrase na yan. When God closes the door. Para sa inyo, ano po ang mangyayari when God closes the door? Yan. Yes. Ate Kasing, yes. Wow! Sige po, bago po tayo magsimula, tawagin ang ating panauhin ngayong hapon na to. Let us come together in prayer. Thank you, Lord. Oh, Abba Father, thank you so much. Thank you for this afternoon, oh Lord. Thank you for the privilege of serving you this afternoon, O Lord. Salamat, Panginoon. Muli, Panginoon, ay tinipon mo na naman ang iyong mga anak, Panginoon, upang pag-usapan ang iyong kabutihan, ang iyong mga himala, tanda at kababalaghan sa iyong mga anak, lalong-lalo na sa iyong anak, na, Panginoon, nilagyan mo ng isang napakagandang kwento sa kanyang buhay, Panginoon, ngayong hapon na ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming testimony giver ngayong hapon na ito, Panginoon. Ibigay mo sa kanya, Panginoon, ang knowledge, wisdom, and understanding. At ibigay mo rin, Panginoon, sa kanya, Panginoon, ang mga words of utterance, Panginoon. Lord, salamat sa kanyang buhay, Panginoon, na kinatagpo mo, Panginoon. Binago mo, Panginoon. Pinagpala mo, Panginoon, upang maging pagpapala sa marami, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa isang magandang internet connection na iyong ibibigay ngayong hapon na ito, Panginoon. Walang anuman, Panginoon, na maging balakid, Panginoon, sa pagsasaere, Panginoon, ng aming programa ngayong hapon na to. At, Panginoon, salamat sa maganda, Panginoon, na daloy, Panginoon, ng internet connection. Panginoon, salamat, Lord, sa aming kalagitnaan, Panginoon, at sa aming ginagawa, Lord. Ikaw ang siyang tunay na maitaas. Pangalan mo ang may bigyan ng kapurihan, Panginoon, at ikaw ang maluwalhati. Salamat, Lord, sa mga nakikinig ngayong hapon na to, Panginoon. Open their eyes of understanding, O God. Maunawaan nila, Panginoon, makatch nila, Panginoon, yung rema, the rema of your word this afternoon, O God. Salamat, Panginoon, inihanda mo ang lahat sa amin, Panginoon,
ang puso ng mga nakikinig, Panginoon, ang testimonya, Panginoon, ng testimony giver, Panginoon, maging ang aming internet connection ay inihanda mo in advance. And we thank you for that, Father. We thank you for that. This we pray, O Lord, in the mighty, mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen, and amen. Ayan. So, ngayon mga kaabangers, hindi ko na po patatagalin pa. Tawagin na po natin ang ating pong, na veterano ito. Diba? Marami talaga tayong matututunan sa kanyang buhay dahil naniniwala ako talagang ito ay pinanday ng panahon. Ang lingkod ng Panginoon ngayong hapon na ating makakapanayam ay tunay na pinanday ng Panginoon. Prenoseso ni Lord, di ba? Naproseso siya, kaya naman siya ay pinagpala. Mga kaibigan, mga kaabangers, mga ka-avid viewers, kakomentarista dyan sa ating comment box, please join me in welcoming our guest this afternoon from Pasig City, from the Redeemed Christian Fellowship Evangelical Free Church, the man of God, Bishop Ariel Jornales. Hello, Bishop! Magandang hapon, Pastora Sally, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig at taga-subaybay, isang malaking kagalakan na kayong lahat ay makasama ko ngayong hapon. Praise God! Ako po si Pastor Ariel, Bishop Ariel Jornales. Ako po ay kagaya ng nabanggit ay nandito ngayon sa Pasig. Dito po ako lumaki, dito ako ginagamit ng Panginoon at ang aming simbahan ay naririto ang sentro. Sa biyaya niya, mayroon po tayong 20 simbahan na nagkalat sa buong Pilipinas at siyang dito ang aking pinamamahalaan ng diretsyo. Salamat sa Panginoon. Ako po ay siyempre mayroong isang asawa lamang at 2 anak. Si Grace Bay Jornales ang aking may bahay at ang aking anak ay si John Joshua, 35 years old, at si Ruthie Eleanor na 27 years old naman. Gaya po ng nasabi, ako po ay 63 years old na, magsi-64 ngayong January, at nagsimula po ako magpastor ng 1986. Kaya po ngayon pang-4 na pong taong ko na, o 42 taon ko na nagpapastor dito sa iisang simbahan na ibinigay ng Panginoon at ipinagkatiwala sa akin. So it's my joy to be with you this morning or this afternoon. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Yes. Amen! Wow! Sabi sa inyo mga kaabangers, di ba? Veterano. 40 years. 40 years. 42 years serving in the kingdom of Yes. God. Grabe! Correct. Pastor, wala pa ako sa kalahati. Bishop, wala pa sa kalahati ng paglilingkod ko. Ang ginawa ninyong paglilingkod sa kaharian ng Panginoon. Kaya talaga naman, isa kayo sa magiging inspirasyon namin ng mga bagong nagsisimula pa lang na naglilingkod. Ayan. So, 20 churches ang meron sila dito sa Pilipinas at siyam nito ay talagang direkta niyang pinamamahalaan. Pero bago po ako magpatuloy, nais ko pong basahin ang sabi ng ating mga kaabangers from Pastor Samuel Ceruela. He said, when God closes the door, it's for our own benefits. God knows the best and beneficial for you and me. Amen. Sabi naman po ni Sister Amen. Angie Campoy, yan. When He closes it, no one can open it. Yes. Sabi naman ni Pastor Salvi Ceruela, when God closes the door, it's often a sign of divine redirection or protection. Wow! Sige po, yung mga hindi pa po sumasagot, sagot na po kayo. Bishop, so, ikaw po talaga ay lehitimong taga-Pasig. Sino po ang inyong mga magulang Opo. at paano po kayo pinalaki ng inyong mga magulang?
Yes, ang aking nanay ay Adorasyon ang pangalan, journalist, sa pangalang palayaw na Doris. Ang nanay ko po ay 90 anyos na ngayon at talagang buhay at bagamat nahihirapan ng tumayo, naglilingkod pa din sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Yun ang aking number one prayer warrior, ang aking nanay. Ang tatay ko po ay, ang pangalan niya ay Teofilo Jornales, si Tatay Pilo, na namatay na po siya when he was 76 years old. At ang nanay ko na lamang po ngayon ang nabubuhay. Sila po ay mga manggagawa sa isang pabrika. Pagkatapos ng ilang panahon ay nagsimula ng business at nag-involve po ang mga magulang ko sa food business. Napakahusay magluto ng nanay at napakasarap. At dahil yun ang kanyang naging kaloob, naging kabuhayan din namin yun. At nagbukas siya nung tinatawag naming moving restaurant. Iba yung mga nakikita natin sa Makati na ang mga jeep ay natatransform sa isang restaurant at ang mga nagtatrabaho sa opisina ay bumababa at katapos magtatanghalian doon. Doon niya kami binuhay at naaalala ko pagmamaneho ko dito sa may strata, pag umaga, pagka nakahanda na ang lahat ng mga pagkain at pagkatapos susunduin ko naman sa gabi para iuwi. Babangon ng nanay ko ng alas 3 ng madaling araw para mamili ng pagkain at pagkatapos magluluto yun. Alas 6, sisigaw na yun. Bangon na kayo. 4 kami magkakapatid. Tatayo kami para ibalot ang sinimulan niyang naluto at pagkatapos ay dadali namin siya. Yan sa may Ortigas. Nung panahon na yun ay bumababa ang mga nagtatrabaho sa malalaking gusali at pagkatapos ay bumababa doon sa sakyan namin at kumakain. Yun ang naging hanap buhay namin hanggang sa talagang maitaguyod niya ang 4 niyang anak na pagtapos niya lahat ng pag-aaral, kaming lahat ay mga professional. At talagang sa pagpupunyagi ng nanay. Kaya kaming mga anak niya po ay pinalaki na hindi pwedeng tatamad-tamad. Bumabangon ng maaga para kumilos at tumulong sa hanap buhay ng buong pamilya. Wow! Praise God! Grabe! Sabi ni Ate Angie, wow! 42 years serving the Lord. Ang dami nyo na pong crown sa langit, Bishop Ariel. Yun! Hello, Sister Marilyn Santos Balagat and Sister Weng Molera. Wow! Napakaganda po. Simula pa lang, parang kakaiba po ang kwento ng ating panauhin ngayon. Pastor, ilang taon po kayo nang mabalo ang inyong mother? Po ako noon, medyo may edad na din po. Like, I was 30, if I'm not mistaken, I was in my early 40s na mamatay na ang tatay. He was 76. Kaya talagang na-enjoy ko din naman talaga silang dalawa. Wow. At nakapaglingkuran. At ang nanay ko ay talagang religious siya. Kaya very devout. Naglalakad pa yan ng paluhod mula sa simbahan ng Quiapo. At ang tatay ko ay medyo hindi religious at medyo pilosopo. At naman ako sa nanay ko ang aking industry, ang aking pagiging minsan workaholic. Pero naman ako naman sa tatay ko ang aking pagiging mahusay magsalita, mag-isip. Kasi ang problema sa ama ko, siya ay ipinanganak na ang kaloob niya ay nasa akademya. Nung ulila sa ama, hindi na siya natutukan, na pariwara at hindi naging maayos ang buhay. Kaya he actually was a very frustrated man. Nagtutungkab ng mga tornilyo, samantalang naglalatag ng mga tela. Wala namang masama sa ganyang klaseng hanap buhay. Lamang hindi siya ang akma sa tatay ko.
tatay ko ay magaling magtalumpati. Pagka dito sa amin sa Pasig, ay tumatakbo ang mga kandidato. Ang tatay ko ang kinukuhang campaign manager. Napakahusay sa pagsasalita. Hindi yun mananampalataya, pero pagka nagtatalumpati upang ipakilala ang mga kandidatong sinusuportahan niya, minsan mas mahusay pa siyang tagapagsalita kaysa sa kanila. Pero yun nga, kahit ganoon, sa biyaya ng Panginoon, ng mga huling araw ng kanyang buhay, ay nakatiyak ako na siya ay naging mananampalataya ni Jesus. Ang nanay ko ay talagang devout Christian na ngayon at nakakilala na sa kanya at patuloy na naglilingkod sa pamamagitan ng pagdarasal sa amin na kanyang mga anak. Wow. 4 kaming magkakapatid eh. Tatlo kaming naging pastor. Ako ang unang nakakilala sa Lord. Tapos yung mga kapatid ko ay sumunod sa akin. Yung dalawa na lalaki ay pastor ngayon ng mga simbahang naglilingkod sila. Samantalang ang kapatid kong babae ay nakapag-asawa ng pastor naman mula sa Day by Day. Kaya kaming lahat ay mga naglilingkod sa Panginoon. Minsan tinatanong kami, ano ba kayo lahi ng mga pastor? Dahil pastor kayo lahat magkakapatid. Nasabi ko hindi. Ang tatay ko ay late nga na talagang naging Kristiyano. Nasa early 70s na niya. Ang nanay ko naman ay naging Kristiyano ng mga nasa 60 na. Pero ako ang unang nakakilala at the same time naging pastor. Nagulat ako, sumunod ang aking mga kapatid upang sila ay maglingkod din sa Panginoon. Wow! Grabe! 3 magkakapatid na pastor at merong bayaw na pastor, di ba? Katindi, di ba? Kasi ang pangalan pa lang ni Mami, Adorasyon, di ba? Warrior ni Lord, di ba? Walang ginawa kundi i-adore ang Panginoon, purihin ang Panginoon, luwalhatiin ang Panginoon. Kaya ang naging bunga, grabe, nalakaran ni Mami Adorasyon ang naging bunga ng layunin na inilagay sa kanya ng Panginoon, Bishop. Ang kanyang mga anak ay lahat ay naglilingkod. Lahat, they adored God. They worship God, di ba? Maging ang mga anak nako, kaya mga magulang, mahalaga din pala ang pangalan, ano? Tingnan niyo si Nanay Adorasyon, nalakaran niya ang kanyang pangalan. At buhay na buhay sa mga anak niya. Ang nilalakaran ng mga anak niya ay buhay na buhay ang kanyang pangalan. Dahil lahat ng anak niya, they are adoring God. They worship the Lord. They are not only worshiping the Lord, Amen. they serve the Lord. That Nanay Adorasyon is adoring, di ba? And worshiping. Wow, Bishop! Napakagandang patotoo niyan, no? Paano kaya ang isang pamilya, no, na paano kaya nasabi ni Bishop, mamaya natin yan aalamin, no? Lahat sila'y pastor, pero biglang nagsara yung pintuan. Pero mamaya natin pag-usapan ng isang pintuang nasarhan. Buksan muna natin yung pahina ng kabataan at teenage life ni Bishop. Ayan. Bishop, maaari nyo bang ikwento sa amin, konti lang po, ang inyong mga naging karanasan? Una, bilang estudyante, bilang elementary student, kamusta po ang inyong pag-aaral nung kayo elementarya pa? Kayo po ba ay katulad ng ibang bata na medyo, sabi nga, no, medyo, hindi naman pasaway, kundi sabi, may kasutilan na konti? Ay, doon ko nga sisimulan ng aking paksa na kapag isinara ang pinto. Dahil ang pintuan ko, nung ako ay nasa kabataan ko, ay medyo magulo. Ako ay isang, sa mga anak ng nanay ko, ako ang talagang pasaway. Ang kanyang black sheep na nagdadala sa kanya ng mga suliranin. At nung bata ako sa aking elementary, lagi naman ako nasa section 1, pero lagi ako napapaaway at laging napapatawag ang aking mga magulang. At totoo yun na kung hindi sinara ng pinto ang buhay na yon, ang nakikita ko either ako ay isa ng nakakulong dahil sa aking mga nagawang hindi tama,
o kaya ako ay napatay na dahil ang aking mga kaibigan ay kagaya kong nagwawala din noon. And when I was in the elementary, very, very early, nang kami ay nagsimulang mangupit. Dito sa aming, ang tawag namin dito ay parang maliit na grocery. I think I was in grade 6 when I started joining a group of young people na ang ugali ay manguha na hindi kanila. Sa madaling salita ay mga nagnanakaw. Papasok kami ng sabay-sabay sa isang grocery store at lalabas kami na may mga dala kaming mga goods na hindi namin binayaran. Tapos nagpapayabangan pa kami kung sino ang pinakamay malaking nakuha na hindi binayaran. I will not forget one of my friends na ang inilabas ay Christmas light. Sabi ko, paano mo na ilabas yan? Itinali niya daw sa kanyang bewang at pinasok niya sa loob ng kanyang brief. At kaming lahat ay talagang parang nagpapayabangan. Hindi ko na malaya na na yung ganong klaseng ugali ay magdi-develop sa isang mas malalim na sakit, yung tinatawag nilang klepto, na kung saan kahit hindi mo na pinaplanong kumuha, dahil naging gawi na ang ganung ugali, then became a habit. Dadamputin ko na lang, pagka pumasok ako sa isang establishment na may grocery department store, I will always come out with something on my hand. And it took a while bago yun nawala sa biyaya ng Panginoon. But I'm so happy that God closed that door in my life. And actually, it happened when I met the Lord Jesus. Wow. Yun yung buhay ko sa elementarya. Wow, grabe. Section Talikod ng 1. kamay. Section 1, pero grabe, number 1 din, di ba? Number 1 din, na nagpapasakit ng ulo ni Mami, di ba? Nagpapasakit ng ulo sa pamilya. Grabe, no? So, siguro parang nakita ko, Pastor, no, sa una nag-try ka lang kasi syempre kaibigan lang, no? For you to be in, 'di ba? May ganyan sa mga kabataan 'Di ba, na para yung sense of belongingness mo, you wanted to belong to the group. You need to do what the group is doing also. 'Di ba? That's why you try at the first time you try it hanggang naging habit. At yung habit naging satisfaction na yan, di ba? You feel satisfied, tipo ba? Tama po ba ako, Bishop, no? Parang naging satisfaction na nilang manguha, parang napapasaya kayo nito. Pero salamat, sabi nga po. It became a stronghold. Wow! It became a stronghold na ang hirap, di ba? Parang ang hirap makawala doon kasi kung naging stronghold na. Wala ka ng control. Yeah, it's already controlling you. The habit controls you already. So sabi nga po ni Pastor Yolanda Hiyaw, from black sheep to bishop. Ayan, tama, Pastora Yolanda. From black sheep to sheep and to shepherd. Diyo? Ang galing. So, yan po yung hindi ninyo malilimutang karanasan. From black sheep to sheep and to shepherd. Ayan. Pero syempre, bago naging shepherd, may high school pa yan. Sa high school naman po, ano po yung hindi ninyo malilimutan, Bishop? Oo. Yung high school ko, diyan na talaga mas lumala na ang aking pagiging sutil o, naughty. Hindi ko naman talaga ugali ang manakit ng kapwa. I'm not like a war freak person. Pero, I am so friendly that I try to become friends with those who can, I think, will protect me. Dito ako pumasok sa Rizal High. At unang taon ko dyan sa Rizal ay nakita ko na napakaraming mga siga nagkakasakitan pagka nalabas. May mga nambubuli. And so, just to protect myself, ang ginawa ko, sumali ako sa mga fraternities. 4 ang aking fraternity na pinasok. Talagang yung huli kong fraternity, doon ako nahuli ng nanay ko dahil ang aking
ang aking hita, hanggang dito sa aking calf, talagang ano yan, kulay purple. Buti nga hindi ako namatay dahil sa mga hataw na aking tinanggap. Isang araw, dahil hindi ako makahiga ng diretso, hindi ako makaupo, dumapa na lang ako sa loob ng aming kwarto, tinanggal ko ang aking pantalon at ako ay naka-brief na lang. Hindi ko na ilock ang pinto. Pagbukas ng nanay ko, nakita niya yung mga latay, ubi talaga, talong ang aking pili, ang aking hita, ang aking binti. It was very, very difficult. And ganun nga ang nangyari. Hello mga kaabangers, ipagpaumanhin po nyo, nagkaroon lang po ng technical problem on the part of Bishop. Pero maya-maya po siya ay babalik din. Sige nga po, kayo po, mayroon din po ba kayong mga naging karanasan na tulad ng naranasan ni Bishop, no? Na at the age of grade 6, para po siyang mga grade age 12 or 13, di ba, no? At talaga naman, nagdudulot na ng kahihiyan sa pamilya. So kayo po ba, sino po ba ang mga nakaka-relate dyan sa kwento ni Bishop yan, mga kaabangers? Sige, mag-comment down lang po kayo dyan. I-comment nyo lang po kung kayo'y nakaka-relate. Wow, grabe talaga, fraternity. Yan, di ba? So, una, kaibigan pa lang. Oh. Diba? Ngayon, fraternity na. Sige po, Bishop, ituloy po natin ang kwentong fraternity. Hello, Pastor Errol Baluyot, Sister Rowena Del Rosario, and Sister Isa Caleja. Sige po, Bishop. Opo, talagang ang nangyari sa akin ay nagkaroon ako talaga ng mga kaibigan ko na dinala ako sa fraternity at in the end, ang nangyari sa akin po ay naging part ako ng mga grupo na doon ako tinuruan ng drugs. At ayan na, nagsimula na ang kalbaryo lalo ng aking buhay. In fact, ang nangyari ay nagsimula na kaming magtinda ng marijuana. Una, para sa pangsariling gamit. Pagkatapos, later, tinitinda na namin para masustentuhan na namin ang bisyo na yun. But I really praise God na nung time na yun, hanggang sa cup syrup lamang ako nakaabot at hindi ako napunta sa mas grabe pa. Because during my time, wala pa kaming shabu nun eh. So, ang takbo ng drug addiction will be marijuana and then drug syrups. Tapos tutuloy ka na either sa cocaine o kaya ay pupunta ka sa heroin. I praise God na nung time ko, hindi pa naiimbento ang shabu. Kaya hindi ko yun natikman. Hanggang sa cup syrup lang ako nakapunta. And I was really going down the drain. Kaya kanina nasabi ko, kung hindi ko natagpuan ng Panginoon, I could have been lost. In the sense na maaaring patay na ako o kaya maaaring nakakulong na ako. Dahil dyan sa paglala na yan ng aking buhay. In fact, I praise God that He closed that door for me. When I met Him, 1979, I was in my third year high school, moving to my fourth year high school, when I met Him. Talagang sinara niya yung pinto na yon sa buhay ko. At nung una, ang pinakamalaki kong parang frustration dahil sa buhay na yan na hindi naman kasi ako popo, marunong-runong po ako sa aking pag-iisip gaya nakuha ko nga sa aking tatay. But because of lifestyle na nagpapabaya, hindi pumapasok, nagkaroon ako ng 3 bagsak na subjects sa grade, sa
third year, grade 9. At hindi na ako tatanggapin bilang fourth year dito sa Rizal High. Ibabalik ako sa third year. Sa kagustuhan ng nanay kong wag akong matigil, humanap siya ng paaralan. Nakakita kami ng high school dito sa Pateros Municipal High School na mayroong panggabi na fourth year. So tinanggap ako ng fourth year, tapos yung tatlong back subjects ko, kinuha ko ang isa sa umaga, kinuha ko ang isa sa hapon. And ang isang malungkot sa karanasan ko, nung graduation ng high school, hindi ako nakasampa at dahil may isa akong subject na naiwan, yung Filipino. At ang nangyari, I summer graduated. Kinuha ko siya ng summer at buhat nun ay naging mas maayos naman. I think kanina, kagaya ng sinabi ko, when God closes the door, that means opportunities were shut, there were rejections and failures, and there's actually those moments na hindi ka pwedeng umusad sa iyong gustong tahakin. And minsan iniisip mo dahil lang yan sa iyo, dahil lamang yan sa iyong mga ginawa. Pero dahil sa ang Panginoon ay nasa lahat ng dako, makapangyarihan, kumikilos, ginagamit niya pala ang mga pagsasarang ito para ang buhay ng kanyang lingkod ay madala niya sa lugar na gusto niyang pagdalhan. Kaya sa akin, I was at my third year noon when I met Him personally as my Lord and Savior. And when I became a believer, papasok ako sa fourth year, medyo tumino na ako ng pag-aaral. Kaya natapos ko yung buong fourth year subjects, ang gabi, pagkatapos yung isang back subject, kinuha ko sa morning, yung isang back subject, kinuha ko sa afternoon, tapos yung isang back subject, sinummer graduate ko. Wow. Praise God. Grabe, no? Kung titingnan natin, no, parang napaka-imposible, ano, 'di ba? Grabe. Alam niyo po ba, Bishop, sabi ng mga kaabangers natin, sabi ni Pastor Samuel, parehas po tayo, Pastor. Just to be in sa barkada, nag-join din ako sa fraternity. Talagang di ako makalakad sa sobrang bugbog ng hita. Diyan din po sa Rizal High. Sabi ni Ate Angie, because you want to belong and think that you will be protected, kaya you join. Yun pala, yun din ikakapahamak mo. Kaya as young as you are, need ng mga kabataan ang church. Sabi ni Pastor Samuel, yes po, napakagulo ng eskwelahan na yan nung panahon ko. 1978 to 1982 ang gulo-gulo. Wow, nagkakaalaman ng edad, di ba? Sabi ni Ate Angie, may purpose po talaga ang Lord sa buhay nyo po to save lives ng mga kabataan. Yes, talaga, no? Magiging mabuting patotoo at isang matibay na patotoo si Bishop sa mga kabataan ngayon, dahil naman talagang nakita ninyo, no, from simple friendship lang na gumagawa lang ng kasiyahan nila, di ba, na kumukuha lang ng mga bagay-bagay, ngayon nag-level up, di ba, parang buhay na nila ang kanilang sinira. Pero just to give naman po fairness sa mga drugs, ano, ang mga drugs naman talaga, they are intended sometimes to relieve pain, di ba? I-relieve yung mga pain. But abusing the drugs, Yeah. drugs is not really bad for us. But abusing it, that it became bad for us, di ba? Once it is abused, na Yes. hindi na normal ang pagkakagamit natin, sobra na sa ibinibigay na prescription, dyan na po siya nagiging hindi maganda. Pero ang drugs po, maganda po ang naidudulot niyan. It sometimes alleviate the pain, di ba? Yan yung sinasabing, it Yes. alleviates the pain, di ba? But though the sickness or the sickness is there, but it alleviates the pain of the sick person. Yung po yun, para lang po tayo magkaroon po ng Yes. na hindi po natin inaano ang drugs. So, they are good.
They are good for the health. But let us not abuse it. The moment we Yes. abuse the drug, Oh. it will not be good for us. Ayan. So, 1979 ang ma-encounter ni Bishop at nakita nyo mga kaabangers, may consequence talaga. Sabi nga talaga, totoo talaga ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Diba? You are free to choose and you are free to do whatever you want to do, but you are not free to face the consequence. Diba? May consequence. At Yeah. ang consequence, nag-double time. Nag-double time si Bishop para lang talagang matapos niya ang kanyang high school. Ayan, nakarelate po ba kayo mga kaabangers? Sino po ba dyan talaga ang nakapag-double time para lang matapos? Sabi ni Ate Angie, parang hindi makabasag pinggan si Bishop in the inside. Broken na pala siya. Yes, di ba? So, broken na pala siya. Yan. Wow. Bishop, dahil natapos na at nagtagumpay ka na sa high school mo, ano naman po ang nangyari sa inyong college life? Ano po ang karerang inyong natapos? Yun ang magandang bahagi ng buhay ko. When the Lord closed that door for me to experience, the graduation, I started studying language doon sa aking back subject. At nagulat ako na mahilig pala ako sa wika. And so, napansin ko na naintindihan ko na ang grammar, naintindihan ko kung paano gagamitin ang mga pangungusap ng isang paragraph, compose ng magagandang idea. Nag-enroll ako sa Universidad ng Silangan at nagsimula ako mag-aaral sa Bachelor of Arts in Political Science. Sa isip-isip ko, mag-aabogado ako. May bahagi din ang tatay ko dito dahil napakahilig niya sa politika at ginagamit nga siya ng mga politiko para sa pangangampanya. Sumasama ako doon at dahil in a way, nagustuhan ko yung ganong klaseng pamumuhay. I said mag-aabogado ako at from there, tatakbo ako sa mga positions in the political arena. So I enrolled, I started studying. Pero yun nga, dahil ang aking buhay ay hindi nasanay sa isang, yung sinasabi mo nga kapatid, si pastor na, pastora na may bunga at may consequences ang mga pagluloko. Dahil sa aking hindi pagdalo ng ng klase, what happened was I started to, dislike and studying na parang hindi ako naging mahilig mag-aaral. Noong time na yon, bagamat pumapasok, pero parang ang goal lang makakuha ng 3. Pag may 3, masaya na Yung 3, yun yung 75 natin So I was just like that, doing kind of well, pursuing my dream to become a lawyer. Tapos, I was in my second year, first semester, when I started become serious in the faith. I have attended a discipleship camp sa Baguio. Ang kanilang tema ay Living for Jesus. At the end of the camp, I decided to live for Jesus. I do not understand at that point, I did not understand that point kung anong ibig sabihin nun para sa akin na ialay ko ang buhay ko para sa Panginoon. And so I started joining the InterVarsity Christian Fellowship sa University of the East. And napansin ko, I am so joyful during the time of our parang university fellowship. Tapos napansin ko ang mga kabataan, ang mga kapwa ko estudyante, lumalapit na sila sa akin at humihingi ng payo. At ako naman, pag nandun ako, parang naiinip ako pagka Lunes hanggang Biyernes, pero hinahanap ko talaga yung araw ng Sabado at Linggo na kung saan ako ay napakalaki ng involvement sa church na aking pinaglilingkuran. So
nagtuturo ako ng mga kabataan sa hapon, nagtuturo ako ng Sunday school sa umaga, pag linggo. Pag Sabado naman ay nag-ensayo para sa praise and worship. So I really love it. I look forward to it. So parang ang nangyari sa akin, hindi ko na talaga nagugustuhan yung pag-aaral. Until there was a time when somebody, parang biniro ba ako dun sa simbahan na dinadaluhan ng nanay ko. Sabi ganun sa nanay ko ng isang elder, "Oh, Mrs. Jornales, mukhang pastor material itong anak." Itong anak nyo. Unang-unang beses ko lang nakita yon at unang beses niya lang ako nakita. Hindi niya naman ako kilala. Tapos nagsalita siya ng ganun na ako daw ay isang pastor material. Nung narinig ko yun, nilabanan ko at sinabi ko sa isip ko, no way, hindi ako pagpapastor. Kasi ang akala ko, pag pastor ka, maghihirap ka. Ang pangarap ko nga maging abogado at magkaroon ng maraming pera at maging tanyag na politiko. Pero tapos suddenly ako ay parang nabubulungan. Hindi ko nga maintindihan Hanggang sa pagtulog ko, parang bumabalik yung salita na you are a pastor material. And then I found myself fighting it and rebelling against the idea until after a month, hindi ko na talaga kaya. So I said to the Lord, Lord, hindi ko na po alam kung ano talaga ang gusto. Pero if this is really what you want, gawin niyo pong malinaw. So sa isang fellowship namin, ang tagapagsalita ay yung presidente ng Phoebus College of Bible. Sa UE, umattend ako ng fellowship. Ang paksa niya ay spiritual warfare, kung paano labanan ng demonyo. After the fellowship, lumapit ako sa kanya, sabi ko, Dr. Bansuelo, paano po ba malalaman kung kayo ay may calling sa pagpapastor? Sabi niya, ano ba ang kurso mo ngayon? Ano po? Political science. Bakit mo ba kinuha yan? Gusto ko lang po maging abogado. Okay, sabi niya ganoon sa akin, bibigyan kita ng isang aklat, papadala ko dun sa estudyante namin na nandiyan dyan sa simbahan ninyo. True enough, kinalingguhan lumapit sa akin yung aming churchmate. Sabi niya, ang lakas mo may pinapadalang book sa iyo yung president. So I started reading it. It's a pamphlet entitled Finding God's Will by Theodore F. At it's a workbook. I started reading and answering. Nung natapos ko, talagang klaro na. May calling ako. Ang laman ng aklat ay Romans 12:1 and 2. I beseech you, brothers, by the mercies of God, to present your lives as your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. This is your spiritual worship. So I said, okay, I give my life to you. And so, pagtas nun, kinausap ko yung pastor ko. Sabi ko, pastor, para po ako may... Sabi ni pastor sa akin sumulat ka sa konseho at sa church council at sabihin mo yung calling mo na yan. Nung sinabi ko sa nanay ko, para po akong may calling. Nagalit. Hindi pa siya malapit talaga ng Panginoon noon. Sabi niya gano'n. At hindi naman talaga siya nagalit na iniharap niya sa akin. Pero nagpunta ng prayer meeting at doon ibinulalas yung sama ng loob. Sabi niya, yung panganay ko, may calling daw sa pagpapastor. Kaya ako pa nga siya pinag-aaral ng abogasiya para itaguyod niya na mga kapatid niya Sabi niya gano'n. Hindi niya alam, kasama niya sa grupo ang isang Ani Kasipit na naging direktor ng Child Evangelism Fellowship. Sabi sa kanya, ay, Mrs. Jornales, huwag po kayong sumama ang loob. Ako nga po ay CPA na nang tinawag ko ng Panginoon. Kailangan ko nga pong bumalik sa senaryo at ngayon po ay nagtatrabaho. Mabuti nga ang anak niyo hindi pa natatapos. Ako natapos ko na, meron na akong hanap buhay nang tinawag ako. Kaya pag uwi ng nanay, sabi niya sa akin sa prayer meeting, pag uwi niya, sabi niya, sigurado ka ba dyan, anak? So sabi ko, opo. Sige, binibigyan kita ng aking blessing. Pero sa isip-isip ko, ayoko na humingi ng pera. Nahihiya naman ako na hindi na ako mag-aaral bilang
abogado at hindi ko na inaasahan na maitataguyod ko pa ang aking mga kapit. So sa mind ko, hindi na lang ako hihingi ng pera. And true enough, pagka sagot sa akin ng pastor, ng konseyo, ang sabi ng konseyo, sige, mag-aaral ka sa Phibias, babayaran namin ang 75% yung lahat ng gastos. Tapos yung 25%, pinagbaho ko doon. Like, tatbaho ko sa library, kung ano mga ginagawa ko, just for me to earn the 25% na kailangan ko. And I completed the Bible College. At noong 1986, I finished it. And right after graduation, I was called to be a pastor of this church. So yun ang medyo, sinara ng Panginoon ang pinto ng pag-aabogasiya at binuksan niya naman ang para ako ay tawagin niya bilang lingkod niya. At doon pumasok ako sa Phibias College of Bible at doon ko natanggap ang Bachelor of Arts ko sa Bible and Theology. Wow! Ang tindi! Sa pagiging abogado, nako, Bishop, pinagpala po kayo. Kasi ang isang literal na abogado, ipinagtatanggol ang isang taong nagkasala. Di po ba? Para siya ay mapalaya. Subalit ang inyong tinanggap ay higit pa doon, di ba? So nagiging daluyan kayo, hindi lang ng pagpapala, kundi ng kalayaan ng mga taong nasa kadiliman na gusto ng Diyos na akayin sa liwanag. Diba? Parang abogado din po yun. Diba? So, kapag kayo ay isang abogado na talagang nililitis ang isang kriminal, di po ba? Pinipilit natin na sila'y mapalaya, pero kayo po, iba ang panawagan ng Panginoon sa inyo. Di ba? Ibang kalayaan po ang naidudulot ng inyong buhay. Di ba? Yes. Ang kalayaan dahil may katotohanang dumating sa pamamagitan ng isang lingkod na yumakap at tumugon sa panawagan ng Panginoon. Di ba? So, abogado rin po kayo. Abogado kayo ng Diyos. At nakita ko po yan. Amen. Dahil ang provision ng Diyos sa inyo umaapaw, di ba? So Bishop, dahil nga nagpatuloy kayo at nagawa ninyo, natapos na po ninyo ang inyong pag-aaral ng theology. So sa ngayon po, ano po ang inyong pinagkakaabalahan? Oo, medyo marami pang sumara na pinto, Ang isang sumara na pinto ay may kaugnayan doon sa aking unang babae na seryosong ipanalangin upang maging kabiyak. Nandoon din yun sa Phibias, kaklase ko sa first year. Naging parang inspirasyon. Kaya lang hindi niya ako nagustuhan, may iba siyang nagustuhan. At nung naging own na sila nung kanyang gustuhan, parang na dagang nabigo. Minsan nga merong isang lumapit sa akin at ang sabi niya sa akin, "Uy, Ariel, hindi porket hindi ka nagustuhan ng babae na yon, mo na yung sarili mo." Kasi dati postura Pagkatapos nung parang nabasted, parang naging sloppy na at hindi ko na inintindi kung ano itsura ko. Pero I praise God na isinara ng Panginoon ang pinto na yon dahil ngayon, yung aking nagustuhan ay nandiyan na sa Amerika, divorced at medyo hindi maayos ang buhay. Naisip ko kung ang Panginoon talaga marunong na isinasara niya ang mga pinto na hindi bagay sa kanyang pagkatawag sa akin. At yun naman din ang naging kasangkapan upang buksan niya ang pintuan para sa akin. Sa isang babae na nakilala ko, habang ako ay nag-i-intern sa isang simbahan dito sa Mandaluyong. At yung babae na yon ay, ang pangalan niya ay si Grace May Del Mendo. Nag-aaral sa St. Scholastica ng accounting Pero nakita ko na may tawag. Pinagdasal ko. To make the long story short, lumipat din doon sa Bible College sa Phibias
at nakapagtapos din ng AB Theology. At kaming dalawa ay naging magkatipan. After 7 years ay nagpakasal. Ngayon ay ano na kami, 36 years na kaming kasama. Ano? At 37 years ngayong Disyembre, idadagdag mo pa doon yung 7 taon na aming pagkakaibigan at pagkakamagkatipan. Mga 42 taon na. Nakilala ko ang babaeng yun. Ang babaeng ito na ibinigay ng Panginoon at siya ang nagiging katuwang ko talaga sa paglilingkod sa ating Panginoon. At pagkatapos ng bagay na yan, ako ay ginamit ng Lord upang maging Pangulo ng Evangelical Theological College of the Philippines. Habang nagpapastor ako at nagsimula kami ng mga simbahan, yung isang kaloob sa akin ng Panginoon ay ang pagpapatakbo ng isang Bible College. At dahil ang kaloob ko nga ay pagtuturo, nilinang ko pa ang aking gift na ito. Nag-aral ako ng Masters in Biblical Studies dito sa Asian Theological Seminary. At doon nahasa palalo ang aking kakayanan. At sa loob ng siguro mahigit 12 taon, bukod sa aking pagpapastor at pag-aalaga ng mga simbahan, ako din ay ginamit ng Panginoon para magturo ng mga Bible course sa Bible ng aming denomination ng Evangelical the Philippines. Na naririyan sa Kainta. So, maraming mga kabataan ang natulungan natin upang maging pastor din at saka mga Bible woman, mga pastora eventually. At sa akin, pagka nagtuturo ako ng isang klase, marami man siya o kaunti, Amen. Praise God. Yan. Pagpasensyahan nyo po uli mga kaabangers, medyo mahina talaga ang internet ni Bishop, pero naniniwala ako babalik uli siya maya-maya habang tayo naghihintay. Ano po ba yung mga na-catch ninyo in the spirit? Yan. Ano yung mga take-away ninyo tungkol sa mga pinagdaanan ni Bishop, no? Titingnan natin, no, sa kanyang lumang buhay, di ba? Titingnan natin na may pag-asa pa ba? Di ba? Yung ayaw na niyang mag-aral, di ba? Sabi nga ni Pastor Samuel, relate siya kasi noon okay na lang sa kanya yung normal, no pressure sa sarili. Pasok lang ng pasok, basta may baon, enjoy lang ang pag-aaral. At sabi nga, di ba? Sabi ni Bishop, ayaw niyang mag-aral, pero nakita niyo naman, di ba? Nang siya'y kinatagpo ng Panginoon, inilagay ng Panginoon ang mas malalim pa sa puso niya, ang pag-ibig sa pag-aaral, kaya siya nag-masteral pa, di ba? Hindi lang 4-year course ang kanyang natapos, theology. Nagpatuloy siya, nagpalalim ng kanyang pag-aaral, lalo na ng patungkol sa Panginoon. Ayan, nandyan na po, nagbabalik po si Bishop Ariel. Sige po, Bishop, ituloy niyo po ang inyong napakagandang kwento. Oo, so marami akong mga estudyanteng natulungan, and habang ako ay nagiging presidente ng paaralan, doon naman ay tinapos ko ang aking pagiging doktor ng theology. Natapos ko ang Doctor of Theology dito sa Regent Evangelical College, at naisip ko mas makakatulong ito sa pamamahala ko ng isang Bible College na ngayon ay nire-recognize ng Commission on Higher Education at nag-o-offer ng 3 courses, AB Theology, AB Christian Education, at saka yung Bachelor in Pastoral Studies. Ang lahat ng yan ay form ng inyong lingkod upang tumulong sa mga tao na nangangailangan ng training habang sila ay naghahanda sa paglilingkod sa Panginoon. Noong 2022,
sinara ni Lord yung pintuan na yun. Dahil meron siyang bagong ipinapagawa sa akin. So, June 2022, ay nag-resign ako bilang Pangulo ng Evangelical Theological College sapagkat tinawag naman ako ng aming denomination ng Evangelical Free Church of the Philippines upang maging bishop nila o president ng buong simbahan. So, nung ako ay dumating, June 2022, meron kaming 154 churches all over the Philippines and abroad. Ang unang inilagay sa puso ko ng Panginoon ay magkaroon ng mga simbahan. Gumawa nga kami ng pangitain na 200 sa 4 na taon. Ang ibig sabihin, 200 simbahan, bagong simbahan sa 4 na taon ng aking pamumuno. So, lumipas ang mga taon, at natapos ko ang aking termino ngayong May 2026. Sinara na yun ng Panginoon. Pero sa pagwawakas, mayroon kaming 77 nagtapos ng Bachelor in Pastoral Studies dahil doon sa 200 simbahan na aming pinapangarap na masimulang dagdag sa 154, mayroong 168 na ibinigay naman ng Panginoon. So, yung 154 na dinatnan ko, nung ako ay umalis, naging 322 na. At nagkalat ang mga simbahan ito sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Meron ding 10 doon sa Japan, 5 sa United States, Singapore, isa sa Hong Kong, at meron ding isa sa New Zealand. So, yun ang ipapasalamat ko naman sa Panginoon sa loob ng 4 na taon na ako ay naging kasangkapan niya sa aming denomination bilang pangunahing overseer buong simbahan. Ang base namin, headquarters ay naririyan sa Cebu at ako nung panahon yun ay bumabiyahe every month sa Cebu, minsan sa Mindanao para mabisita natin ang mga simbahan kung saan-saan. Right after my appointment as president, in 2023, January, ako ay inanyayahan ng Philippine Council of Evangelical Churches na maging bahagi ng Philippine Council of Evangelical Bishops. At kung kaya ang nag-ordina sa akin para maging bishop ay hindi ang aming denominasyon, kung hindi ang Philippine Council of Evangelical Churches o yung tinatawag natin PCEC. At hanggang sa ngayon, nagkatatapos lang magsara yung panibagong pinto ng aking paglilingkod sa Panginoon. At aking ipinapagdasal sa Kanya ngayon pong natapos na ang termino ko bilang presidente. Ang ginawa ko ay bumalik ako sa buong pagpapastor ulit, buong panahong pagpapastor dito sa aming simbahan, sa Redeemed Christian Fellowship, at tutok ngayon doon sa pangunahing Siyam at nais ko namang tulungan yung 20. Sa isip ko, bukas ang aking puso sa mas malawak na gawain ng Panginoon. At nakita ko naman, binuksan niya ang, halimbawa, mayroon akong regular na programa, minsan 1 buwan sa DZAS, sa Oras na Pilipinas, at meron din ganito na sa pamamagitan Pastor Sam ay meron ding pagkakon na maibahagi ko ang aking patutuo sa mas malaking platform. Ngayon, ang aking pangitain ay ang matulungan ko ang buong katawan ng ating Panginoon at anumang mga grupo, denominasyon na kabahagi sa Kingdom of God, I am opening up myself to that so that I can minister to them in whatever way that the Lord will do. Ang aking nakikitang halimbawa ay ang buhay ni Joseph. Si Joseph, batang-bata pa lang, ang pangitain sa kanya na siya ay maglilingkod.
luluhod ang mga tao sa kanyang harapan. Hindi niya naintindihan kung paano yun mangyayari. And so mula sa pit, lumaan siya sa iba't ibang mga karanasan ng buhay hanggang sa makarating siya sa palace sa Egypt. And sometimes iniisip natin ang kaganapan ng ating destiny, yung ating pagkatawag ay palasyo. At doon sa palasyo, may mga magagandang karanasan na parang ang buhay ay magiging napakaganda na at napakaayos. At so, ano nangyari kay Joseph? Nung naabot niya ang palace, patuloy pa din, naglilingkod, He was still serving para iligtas naman ng mga tao sa dumating na famine. I think yun ang aking yun, gusto niyang isara ang isang pintuan ng palingkod para sa buong Evangelical Free Church of the Philippines. Alam ko, binubuksan siyang mga bagong gawain na mapaglilingkuran ko. And I think this is the destiny of each one of us bilang mga nilalang ng Panginoon. May kanya-kanya tayong pagkatawag, pero ang pagkatawag natin yun ay may isang layunin. Luwalhatiin ng Panginoon at paglingkuran ng lubos ang kanyang mga nilalang gamit ang tatanging katauhan, unique personality, and unique skills and gifts that the Lord has given. So long as we are able to do that, we are fulfilling our call, our destiny from God. Glorify Him forever as long as we live, and to serve His people in whatever way that He will use us with our unique person. Kasama dito ang natatanging kasaysayan ng ating buhay, kung paano tayo hinubog, hinulma, at kung paano tayo ay tinuruan upang maging handa. At sa pamamagitan ng mga karanasang yon, may mga kakayanan na na-develop ang ating pagkatao na tanging tayo lang ang makakagawa para sa paglilingkod sa mga taong dinala niya sa atin sa panahong ito ngayon na magkakaroon tayo ng impact, magkakaroon tayo ng ministry, at gagamitin tayo ng Panginoon upang sila man ay dalhin sa Kanya bilang mga mananampalataya, akayin upang sila ay lumago sa kanilang pagkakilala at pananampalataya. Pagkatapos turuan sila at ihanda para sila ay matrain sa paglilingkod. At kapag sila ay handa na, paliparin sila ng may taglay na pagpapala upang gampanan naman nila ang itinalagang tungkulin ng Panginoon sa kanila. So ganun ko nakikita ang aking mga gagawin pa sa hinaharap. Praise God! Wow! What an amazing story! Natangtay ako bigla, Bishop. Grabe, no? So alam niyo po ba, habang pinapakinggan ko kayo, ini-imagine ko kung paanong ang Panginoon ay kumilos sa inyong buhay. Bishop, grabe, no? Alam niyo po ba ang iniisip ko na when God closes the door, yung mga panahon ng mga napagtagumpayan mo, yes, totoo naman, no, yung nakita natin, no, na mga every door na nagko-close kay Bishop ay mga door din yun ng mga oportunidad, door yun ng kanyang mga victories. Pero ang Diyos talaga, no, hindi talaga siya tumitingin sa mga past natin. Yung past life mo na pangit at yung past victory mo, hindi yan titingnan ng Diyos Kasi ang tinitingnan talaga ng Diyos, yung purpose niya na dapat ay maisakatuparan sa buhay mo. Kaya nga, di ba sabi, huwag tayong magdidwell sa dark na past natin. Huwag din tayo magdidwell sa ating mga past victory. Kasi ang gusto ng Diyos, magpatuloy tayo. Di ba? Huwag na natin, kasi yung past victory natin, panis na yun Dahil meron na namang gustong ipagawa ang Panginoon. Grabe, no? Yung 4 na stages. Parang nakabuo ako ng 5 stages, Bishop Yung una,
nung ikaw ay bata pa, di ba? Ang mga pinagdaanan mo, nandun naranasan mo yung divine protection and security and preservation of the Lord. Preserve ka po talaga ng Panginoon. Pangalawa po, nagkaroon ka ng spiritual intimacy nung makilala mo ang Panginoon. Kaya sinabi nyo na ang init-init, on fire ka sa faith mo, sa paglilingkod mo. Diba? Yung intimate mo sa Panginoon, yung intimacy mo sa Panginoon, ganun na lang, kalalim. At yung pangatlo po, God has redirected you. Diba? He might close some opportunity, but God opens another opportunity after opportunity. Diba? At yung pang-apat, eto na yun, fulfilling the purpose of God. And what is that purpose of God? To bring impact to others. Wow! Grabe! Naalala ko tuloy yung kwento ni yung kwento ni Elisha, no? Bishop, nung hiningi niya yung kanyang double portion from Elijah, sabi ni Elijah, ang hirap naman nun. I want the double portion of your strength and your power. Diba? May 4 din na lugar na parang pinuntahan sila. Sabi sa Gilgal, Bethel, ano pa ba yun? Jericho and Jordan. Diba? Sa Gilgal, doon yung transition. Pero sabi ni ayoko dito. Sabi ni Elijah sa kay Elisha, dito ka na, ayoko. Sasama ako sa'yo. Kasi pinupurso talaga niya yung portion na double portion niya. Dumating sila ng Bethel, 'di ba? Place of dreams. No, ayoko pa rin. Gusto ko pa rin magpurso sa iyo, Elijah, 'di ba? Dumating sila sa River of Jordan na kung saan talagang ang dami doon mga Jericho na victory nila. Yung victory sa Jericho muna 'di ba? Ang Jericho is a place of victory 'di ba? Na kung saan nagtagumpay. Pero sabi ni Elisha, hindi. I still want the double portion. Kasi yan yung binibigay ng Diyos. Yan yung ipinapakita at ini-impress ng Lord sa akin. Yung makuha ko yung double portion na yan. Until such time, dumating sila sa Jordan River ng tumawid. At sabi ni Elisha, ni Elijah, nakulitan siguro si Elijah kay Elisha, sige, makukuha mo ang double portion mo kapag nakita mo. Diba? Ang pag-angat ko. At true enough, nakita yung the same mantle na inilagay kay Elijah ay nahulog at siya namang sinalo ni Elisha. At parang kayo din po yun. Grabe, Bishop. Sobrang nakakapuno ngayong hapon na to, mga kaabangers. Sabi sa inyo di ba? Iba talaga pagka veterano ang ating kausap. Ang dami nating matututunan. Bishop, ang aking po, para po sa aking huling katanungan, sa mga panahon po, Bishop, no, na bawat pinto na nagsasara po sa inyo, ano-ano po yung mga katangian ng Diyos? Mga katangian ng Diyos na mas nakilala nyo pa at nakita nyo pa sa panahon na may nagsasara ng pinto at may nagbubukas na panibagong pinto sa buhay ninyo. Napakagandang katanungan, ang Panginoon naman talaga sa kanyang pakikitungo sa atin ay nagdi-disclose kung sino siya, kung kanyang attributes. Ang unang-una kong nakita sa aking buhay ay ang napakalaking pagmamahal at pagmamalasakit. Ay, sabi mo nga kanina, Cora, na talagang I was preserved. My life was so broken at ako nga ay talagang ang feeling ko ay wala nang makakatanggap sa akin. And yet God in His goodness and love embraced me. So meron nga akong isang pangitaing nakita habang dinadaanan ko ang mga karanasang ito na ang Panginoon, mayroon ako isang nakitang maraming mga balls of fire na papunta sa akin. At naintindihan ko habang nagpe-pray ako, naintindihan ko na ang ibig sabihin ng mga balls of fire na yan ay the wrath of God coming to me because I deserve it. Tapos, nung malapit nang tumama sa akin ng mga balls of fire, merong isang humagitna at niyakap ako, tumama sa likod niya.
ang mga balls of fire. At naintindihan ko sa pangitain yun, ngayon ang Panginoong Jesus na ang parusa ng Ama, dadap ang tumanggap, ay napunta sa Kanya. At nang tumigil na ang pagting ng balls of fire, iniharap ako ng Panginoong Jesus, doon pinagmumulan. Ang nakita ko ay isang parang dignified na matanda na ako'y tinatawag para lumapit sa niya. Ang ginawa ko, tumakbo ako papunta doon sa matanda, pa Ancient of Days. Ang ginawa sa akin, kasing nakita kong ako ay yung bata na ari. Ang ginawa ko, tumakbo ako doon, papunta sa kanya, at ang ginawa niya, ako ay niyakap, ako ay talagang ipinagdiwang. Habang nakikita ko yun, yung kong kasama, biglang sinabi sa akin, may pinasabi po ang Panginoon, Pastor. Ang sabi niya, Wow, hallelujah. Nakita nyo yung patotoo, ano, na talagang ang grasya talaga ng Panginoon, ano, though yung kanyang pag-ibig ibinibigay talaga ng Panginoon sa atin. Yan yung tinatawag na unmerited favor, ano. Though we don't deserve it, God still give it, di ba? Ibinibigay niya ang kanyang pag-ibig sa atin kahit hindi tayo deserving na mahalin, di ba? Ang ganda nung sinabi, no, nakita sa mga panahon na nagko-close, nagsasara ang mga pintuan at nagbubukas ang panibagong pintuan ng oportunidad para kay Bishop Ariel. Nakita niya yung napakalaking pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos. Di ba? Kayo din po ba, mga kaabangers? Naranasan nyo rin po ba na sa bawat panahon na may isinasara na pintuan sa inyo ang ating Panginoon, paano nyo ba nakikilala pa ang ating Diyos? Katulad din po ba kayo ni Pastor Ariel na kahit nagsara ang mga pintuan na iyon sa kanyang buhay, hindi niya na naranasan sa buhay niya na nawalan siya o naging kawalan sa kanya ang pagsasara ng pintuan na yun, kundi lalo pa niyang naranasan ang napakalaking pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos. Parang tayo lang din, no, sa buhay natin, di ba? Yung ating lumang buhay na nasaraduhan. Nang nasaraduhan ito, nakilala natin ang Diyos na mapagmahal. Ang Diyos na tunay na nagmamalasakit sa atin. Di ba? Ang Diyos na napaka-faithful pala sa atin, di ba? Yung sinasabi niya sa Lamentations, di ba? The steadfast love of the Lord never ceases. Sa ibang salin ng pag-ibig, the love of God that never ceases, the faithfulness of God that never ceases, that never stop, the love of God that never dries up or runs dry. Hindi nauubos, hindi nawawala, bagkus they are new every morning. Bago bawat umaga. Kaya tayo sa pagising natin, sa bawat pintuan, yung kahapon natin, kung tayo nagtagumpay na sa kahapon natin, wag na nating isipin yun. Kasi may panibagong buhay, may panibagong pintuan na bubuksan ang Diyos. Kaya nga sabi niya, they are new every morning, di ba? Doon sa Lamentations, new every morning, di ba? Bago bawat umaga. Kaya okay lang kung may mga pintuan na nagsasara sa inyo ngayon, mga kapatid. Huwag kayong mag-alala. Dahil merong bago bawat umaga na gagawin at ipararanas ang Diyos sa inyo. Ayan, nagbabalik po si Bishop. Ayan, Bishop Ariel, sige po, pagpatuloy niyo po. Yun po, salamat sa Panginoon na talagang nakilala ko ang kanyang pagmamahal para sa akin. At buhat noon,
hindi ko na pinagdudahan ang pag-ibig ng Panginoon sa akin. And ang isa pang nakita kong katangian ng Panginoon ay ang kanyang pagiging sovereign. Ibig sabihin, walang anumang nangyayari sa buhay ko na hindi niya gagamitin para sa kaikabubuti niyang kanyang anak. And one of the things na talagang naging parang napakalinaw ngayon ay yung ako ay anak naman natin. Siya ang may-ari ng universe. At hindi ko na-issue ngayon. Ganun, kung ako ay naging presidente ng aming denomination, ang daming mga projects. Gulat ako, hindi alam kung saan kumukuha ng pera yung aking napupunuan ng mga pangangailangan. Ngayon, ang naging malinaw na sa akin ay ito. Hindi na natin pag-uusapan kung may pera ba o wala. That's not the question. Ang pinag-uusapan natin, ano ba pinapagawa ng Panginoon? Pagka siya ang nagsabing gawin mo yan, hindi natin po problemahin ng pera. Kasi ang Panginoon ang ating mayamang Panginoon at may-ari ng langit at lupa. Ang issue na lang ngayon ay gusto ba yan ni Lord? But if it is something that God wants, huwag kang mag-alala. Popondohan niya yan. At kung hindi niya naman gusto, kahit ano pa gawin, darating na pagpapala dyan dahil hindi naman niya pwedeng i-empower ang isang bagay na hindi niya kaloob. And so, sa akin, ang habol ko lang talaga palagi ay matagpuan ko ang kalooban ng Diyos. Kagaya nga sinabi ni Hudson Taylor, God's will done in God's way will never lack God's supply. So sa ngayon, isa pa yan sa akin talagang natutunan talaga sa Panginoon. So, huwag mo nang itanong kung may pera ba o wala. Dahil may pera, sigurado yan. May resources. And my God shall supply all your needs according to His riches and glory. Amen to that. Kaya sa akin, hindi ko na pagka magsisimula ng isang gawain o may pupunta, hindi na issue yung may pera ba? Kakayanin ba? Hindi issue yan. Ang issue ngayon, ipagdasal natin, tiyakin natin kung gusto ito ng Panginoon. Kung gusto niya yan, dadating ang pera. At sa aking karanasan, sa 4 na taong kong pagiging presidente ng Evangelical Free Church of the Philippines, namangha ako talaga. 168 churches ang naidagdag sa aming simbahan sa 4 na taon. At may mga suporta yun na nakuha at ano-ano pang mga dumating. Basta kasi naging malinaw sa amin, gusto niyang gawin yun. At dahil gusto niyang gawin yun, susuportahan niya yun. Popondohan niya yun. Lalagyan niya yun ng resources. Kaya ngayon, ang panalangin na lang natin palagi, Lord, show us your will. Because if this is something that you like, this will be provided for. Wow! Ilan lamang ito sa mga natuklasan kong mga katangian ng Panginoon habang naglilingkod. Hallelujah! Grabe! Kapag si Lord ay tumawag, di ba? Huwag kang mabagabag. Meron siyang sufficient fund, di ba? Para sa'yo. Yan. Ang galing! Nako, Bishop, alam niyo po ba ngayong hapon na to? Amen. Meron pong isang tao na nais po talaga na magbigay sa inyo ng mensahe. Lalo na kung yung naging impact niya sa buhay nyo. Alam niyo po ba? Ready na po ba kayo? Ayan, sige nga po Kuya Gab, ipakita po natin ang isa sa mga gusto at yung puso talaga ay gustong maibigay ang kanyang pasasalamat sa buhay ng kanyang lingkod. Naging pastor ko si Pastor Ariel noong 1994 onwards. At doon ay ginamit ako ni Pastor Ariel maging isang manggagawa as members of the
Naging pastor ko si Pastor Ariel noong 1994 onwards. At doon ay ginamit ako ni Pastor Ariel upang maging isang manggagawa as members of the Deacons Council at later on naging yung elders. Si Pastor Ariel ay naging isang campus director also sa ETCP, Evangelical Theological College of the Philippines. Tinulungan niya rin ako maging isang PE teacher doon sa kanyang eskwelahan. Dati ang pangalan ng church niya ay Rosario Christian Fellowship. Ngayon ay tinawag ng Redeemed Christian Fellowship. Naging presidente rin si Pastor Ariel at ngayon ay naging bishop na. At naging presidente siya ng Evangelical Free Church of the Philippines, so sa buong Pilipinas. Before, siya ay presidente ng EFCP Luzon. So at ngayon ay natapos na nga ang termino niya at natapos na ang kanyang 2 terms. So bumalik na siya sa kanyang church na tinatawag ngayong Redeemed Christian Fellowship as a senior pastor. Meron siyang natapos na Master of Divinity at Doctorate in Theology. Bishop Ariel, nakikilala niyo po ba yung boses na yon? Yan. Si Brother Marlon Cerwela na talaga naman isa siya sa talagang naging bunga ng impacting life ni Bishop Ariel sa kanyang paglilingkod. Salamat sa Panginoon na talagang ang Diyos talaga nagpapadala siya ng mga tamang tao sa ating buhay. 'Di ba? Mga tamang tao na bit-bit ang kanyang tamang mensahe, 'di ba? Sa tamang panahon. Kaya nakita nyo si Brother Marlon, talagang ganun talaga na lang niya tinitingnan ang tao na nagdala sa kanya sa Panginoon, nagbigay ng inspirasyon sa kanya para siya ay maging isang mabuting lingkod sa kaharian ng Diyos. Ayan, hello po Bishop. Nandiyan na po kayo. Sabi ni Sister Rosemary Socias. Praise God. Yan. Sige po, Bishop. Yes po. Salamat sa Yes. magagandang pangungusap, Brother Marlon Cerwela, isang matalik na kaibigan at tutulungan. Tulungan para mapalapit sa Panginoon na talagang magamit pa niya na makapangyarihan. Sige po, Bishop. Tuloy niyo lang po. Oo. So, yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon. At ito ang hamon ko sa lahat ng kahit saan. Kapag inialay mo ang iyong sarili sa ating Panginoon at mana ay napakabuti upang talagang gamitin tayo at pagpala ng ating kapwa sa pamamagitan at dahil doon ay matupad natin ang kanyang pagkatawag sa bawat isa. Kaya sa pagwawakas ang pwede kong masabi, marami siyang pintong isinara, mga pintong hindi na natulong, pintong tapos na ang dapat gawin para buksan niya ang marami pang pinto na tayo ay kanyang gagamitin. So just pray for sensitivity sa kanyang leading because when he closes a door,
He opens another for His glory, for our benefit, and at the same time, for impacting the world we are living in. Praise God! Wow! Salamat po, Bishop. Nako, maraming salamat mga kaabangers. Sabi nga ni Ate Angie, our Lord is the great potter of our life. He will mold and shape us according to His will and purpose. Ayan, sabi naman ni Sister Rosemary, yes, Pastor, He is the best engineer, the best architect, the best designer, the best of all. Amen. Wow. Yes po, Pastora Mavic, hindi po ako napuyat. Lalo na ngayon, narinig ko ang isang napakagandang patotoo. Sabi ni Pastora Mavic ng Iligan, at Davao, when God closes one door, He opens another. Kaya do not be afraid, di ba? Huwag kayong manghinayang kung may mga door na nagbubukas. Sabi nga ni Bishop, di ba? Kung may mga pintuan na nang isinara ang Panginoon, ibig sabihin tapos na yon, end of the chapter na yon. At may bubuksan uli ang Panginoon na magbubukas uli ng panibagong oportunidad para ikaw ay higit pang mas magamit at maging kagamit-gamit sa kaharian ng Panginoon. Yes, Pastor, Bishop! Yan, Bishop Ariel, para po sa ating panghuli, isa pong naibigay niyo na po yung challenge nyo. Ano po yung gusto ninyong iwan na mensahe, pinakamahalagang mensahe na nais ninyong iwan sa ating mga kaabangers? At maaari po ba kayong after po ay hinga namin ng panalangin para po sa ating lahat? Thank you so much po. Iwan ko sa inyo ang salita ng Diyos na ang sinabi sa I the plans I have for you. Plans to bless you and not to harm you. Plans to give you life. And plans that will glorify me and plans that will impact the world. And so, let me pray for all of you na mahal kong kapatid. Panginoon naming Diyos, salamat po na sa pamamagitan ng gawain ito, naitanghal ang tila mong pangalan. Salamat po na sa pamamagitan ng inyong pagkilos sa ating mga individual na buhay, nakaranas kami ng encouragement. And I pray the testimonies that I shared will bless the people, that I will be in with God to some of them to your will and to your purpose. Thank you that you are the God who loves us. You are the God who is molding us according to your purpose. And that you, as you close the doors, you will also open other opportunities for us to continually love you and be amazed sa mga magagandang plano na gagawin sa buhay namin lahat. Akin pong itinatag ngayon ng lahat ng makakapanood sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Tanggapin ninyo ang dampi ng kanyang haplos upang kayo ay i-affirm na kayo ay mahal na mahal at meron siyang napakagandang plan sa inyong buhay. Lord, sa mga may karamdaman, amin po silang itinataas ngayon sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Thank you, Lord. Ihiling ko na idampi mo ang iyong nagpapaling na kamay upang maranasan ng bawat isa ang iyong kalusugan at ang pagaling. May mga kapatiran, Panginoong Diyos, na hindi kakasundo at mayroong alitan sa pangalan ng Jesus. Kayo, Lord, magsauli ng matamis ugnay at magkaroon, Panginoong Diyos, tagumpay. Sapagkat ang sabi ng iyong salita, kapag kami ay nagmamahalan, nakikilala at na kami ay inyong alagad. Amin pong itinataas ang may mga pinansyal sa inyo, Panginoon. Inihiling ko sa pangalan, buksan mo po ang pintuan ng langit at ibuhos mo ang iyong mga pagpala
sa mga taong sumusunod sa iyo. Amen. At ang dalangin ko po, walang siman sa amin ang magkukulang, Amen. yung pang sobra upang maitulong sa iba. Amen. Yun ang iyong gawain at patuloy kang maparangalan saan man kami naroon. Amen. Pagpalain niyo po ang mga kapatid nito sa the hub of Christ. Yes, Lord. And I Thank praise you, you for Lord. their lives. Yes, Use Lord. them mightily wherever they are in the Yes. world. And may they glorify you forever. For this is our prayer in the mighty name of Amen. Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Amen and Yes. amen. Thank you po, Bishop Ariel. Wow. Thank you, mga kaabangers. Salamat po, Bishop, sa napakagandang declaration at sa isang napaka-powerful na panalangin na inyo pong iniwan sa amin ngayong hapon na to. At syempre, salamat din po sa isang napakayamang patotoo na inyo pong ibinahagi sa amin, sa bawat isa na naririto ngayong hapon na to. At syempre, sa mga magre-replay pa po. Yan, salamat po, Bishop. Salamat po. Talagang kami ay sobrang nagpapasalamat na pinaunlakan mo kami na marinig at hindi ka naging maramot na iparinig sa amin ang patotoo ng kabutihan ng Diyos sa inyong buhay. Ayan. Siyempre, salamat din mga kaabangers, kung ngayong hapon pinag-usapan natin, when God closes the door, bukas sasabihin naman ng ating panauhin. When God closes the door, don't worry. God's grace is sufficient for me. Wow! Don't worry. God's grace is sufficient for me. Bukas yan po ang ating pag-uusapan. At ang atin po namang bisita ay ngayon ang galing sa Pasig, bukas ay taga Bulacan naman po, taga Kalumpit, Bulacan. Ayan, si Pastor Ferdinand Sanoy ng Love Fellowship. Grabe, no? Redeem. Yeah. Ngayon naman ay Love. Yeah. Bukas naman ay Love Fellowship Church International. Kaya mga kaabangers, magkita-kita po ulit tayo bukas. 12:00 po ng tanghali. Akayin na po ninyo ang inyong mga kaibigan, kakilala, kapatid, kapamilya, katrabaho at kapitbahay. Para sila man din sa sarili nila. Kung may nagsarang pinto sa akin, hindi ako matatakot. Kasi sufisyente ang grasya ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Amen po. Goodbye for now and see you again tomorrow. God bless everyone. Thank you, Bishop Ariel.